Mga Karaos, good morning po. Ayan, good morning. Araw po ng linggo ngayon. So, bali ngayong araw ng linggo, February 1. Ayan, kamusta po tayong lahat? Ito, welcome back po muli dito sa aming channel. Bali, update tayo mga Karaos ngayong araw ng linggo. So, may vlog po tayo. Meron tayong kikitain na architect po dito po sa Tansa Garden Premier Project. Bali, ano to, Tansa Garden Phase 6. So, shoutout nga po muna kay Sir Bing. Yan, maraming salamat po sa inyong tiwala. So, ito po yung possible na maging next project po natin pagkatapos dito sa Tansa Garden Premier Phase 5. Ayan, pupunta po tayo doon mamaya siguro mga 9 or 9:30 or 10 para makipagkita po sa kapatid po ni client owner. Tapos doon din po sa architect na nakuha po nila. Papasilip ko po sa inyo yung possible na maging next project po natin dito sa Garden Villas. Yan, sa may Punta Uno. So sa ngayon mga Karohals, syempre pagkalinggo, medyo busy po kasi yung ganitong trabaho, yung ginagawa po natin na trabaho. Minsan 20% or 15% na lang po ang nailalaan natin sa bahay. So kahit araw po ng linggo, minsan nagtatrabaho tayo, importante rin po sa atin na nakakapag-ocular tayo para yung trabaho po natin ay magkakasunod, naka-line up. So ngayon mga Karohals, ilang oras lang muna tayo rito ngayong umaga sa bahay. So maglilinis tayo ng ating fish tank, itong bahay natin dahil medyo makalat sa loob, tsaka dito. Kaya bago tayo umalis mamaya. Kaya samahan niyo po muli kami ngayong araw po ng linggo. Enjoy watching po. Let's go! Tara! Okay mga Karohals, good morning. Ganda po ng ating weather ngayon. Malamig pa din. February 1, araw ng linggo. Ayan. So nandito muna tayo sa ating fence. So row house, yan yung bahay natin. So siya nga pala, baka magtaka kayo bakit nadagdagan yung aquarium natin dito. Bakit parang dumadami sila. Ito po talaga yung setup na gusto ko. So meron na tayong unang aquarium. Ito. So ito po yun. Bali, nagkaroon tayo ng bago. So hanggang dyan lang po muna, or hanggang dito na lang yung ating pag-aalaga ng ating mga isda. So ibig ko sabihin, yung aquarium natin hindi na po siya madadagdagan. Ayan. So dito muna sa mga betta fish. Ito yung galing kay Bayaw. Ayan, galing kay Bayaw po yan. Tsaka ito. Yan. Tapos nung si Bayaw, kausap po natin nung may bibilin ako sa may TKSA para dahan, dumaan siya sa bilihan din ng mga betta fish at ito yung pinadala ko. Yan, pinabili ko po sa kanya yan. Yan, at saka itong super red. So kaya ako nagpabili sa kanya kasi yung lagayan po natin ng betta fish, ano po siya, 8. So may bakanting 3. Kaya ito, na puno na po natin tong 4 na to, may mga laman na. At saka dito rin po. Yan na. Ito yung isa natin. Yan na. May maglilinis po tayo ngayon. So magpapalit tayo ng tubig. Hindi naman po papalitan lahat. Bali ang mangyayari po ay babawasan natin to, then magdadagdag tayo. Yan na. Meron na po tayong naka-stock na tubig. Yan drum natin dyan. Ayan, yung nasa blue. Nilinis ko yan nung nakaraang linggo at nilagyan ko ng tubig. So ito yun. Medyo matagal na rin sa atin to. Yan. Tapos, ito yung bago. Ito yung paborito ko ngayon. Tingnan nyo yung kulay. Ayan o. Puting-puti. Yan. Kung matatanong nyo kung namatayan na ba tayo ng isda rito, opo, namatayan na tayo. Isang betta fish po yung namatay. Ayan. Super red po yung namatay sa atin. Yung ito. Kaya super red din yung kapalit. Kung sakaling may mawawala dito, ang hahanapin ko is yung black. Yan, kasi halos meron na magkakapareha na kulay eh. Yan. Tapos nung nagpunta kami ng Ternate, doon sa Maragondon, yan, namulot tayo ng, nakalimutan ko kung anong dahon to, basta nilalagay daw po to sa tubig ng ating mga betta fish. Yan, talisay ba yan? Nakalimutan ko. Yan. Yung iba, ipapalanta ko pa ng todo, ibibilad ko mamaya sa araw. Yan, ito naman po yung ating mga Oscar na may kahalong parrot fish. Ayan. Yan, si Oscar natin, yung bago, galing po to kila Candy.
Isa rin sa ginawa namin ng bahay dito sa phase 3. Ayan o. Yun. Medyo malalaki na to. Tapos itong mga coral na to, yan yung napulot lang natin dun sa ano, nung nag-outing tayo. Napulot po natin yan. So nilagay na lang po natin dyan. You know? Hello. Tapos ito yung simula na nag-umpisa tayo mag-aquarium nung nakaraang buwan. Ito na po sila. Ayan. Kung matatanong nyo, dito sa dalawang aquarium na to, kung may nawala na ba o namatay, meron po isa. Ayun, yung sa albino. Kasi yung albino Oscar na yan, 4 yan sila. Ngayon, yung dalawang peraso na dumating, medyo mahina sila. Buti nga yung isa, nakasurvive pa. So napansin ko dahil medyo territorial nga yung mga ganitong klase na isda, kaya automatic nilipat ko sila sa taas. So ito kasi matapang to. Ito. Yan. Yan. Spoiled sa atin yan kasi siya yung pinakaunang dumating dito sa aquarium na to. Yan. Nag-umpisa ako 4 sila. Tapos yung parrot fish, okay lang na nandyan yan. Pareha naman silang matapang. Di naman sila nag-aaway. Ang bait nga eh. Okay, bali, ayan, mag-aasikaso rin po muna tayo. Siyempre, mga documents, tsaka mga reports. Tapos may mga additional tayo kila client sa mga ongoing project. Yun, gagawin po natin ngayon para bukas or mamaya makapagpasa na tayo ng quotation kung sakaling i-go na po nila lahat. Tapos yun doon naman sa Tansa Garden Premier Project sa Phase 5. Ayan na, na kami, nagkasundo na. Yun nga lang, yung ilan pa sa mga additional na gagawin dun sa loob ng bayang, hindi ko pa napapasahan ng quotation. So sa ngayon, maglilinis muna tayo. Ayan, may map. Ito, walis. Makalat. Actually kanina, sobrang kalat dito. So nagano na ako, naglinis-linis na nga ako dyan. So para pag nag-shoot tayo ng video rito, di ba? So ang kagandahan lang pala sa ganitong klase na cabinet, di ba, aluminum siya, tapos naka-frosted glass, nakikita mo yung loob. Kung sakaling nauubos na yung mga grocery mo, kikita mo, hindi mo siya napapabayaan. Tsaka hindi mo bubuksan lahat, lalo na pag may bisita ka, may pinakuha ka rito. Alam na kung saan kukunin yung mga pinggan, di ba? So, pala sa... Yan, nagtatanong, mabigat po yan, ang dami pong babasagin yan. So may nagtatanong na ganito, yung pull down basket. So akala nila hindi matibay. So yan, mabigat na po yan. Tapos yan, diba? Kagandahan dyan. Exhaust fan ko, binubuksan ko sa umaga kasi bira naman magamit. So ngayon, maglilinis muna tayo. Yan, linis muna. Tapos gagawa na tayo ng mga reports sa project natin. Tapos may dalawa tayo kasing project na labor lang yung kontrata natin, kaya inaasikaso din natin yung kanilang mga purchasing. Ayan, yung mga purchasing nila. So tayo gumagawa ng mga breakdown yan at ipapasa natin sa kliyente natin, di ba? Okay, bali magwawalis lang ako. Siya nga pala, dito sa flooring ko, alcohol po yung ginagamit ko. So kailangan mamap ko muna siya ng may tubig. Tapos pagkatapos na may tubig, wawalisin ko yung pag natuyo na. Pagka natuyo na po at nawala na yung mga alikabok, yan, alcohol yung ginagamit natin. Hindi naman po siya magastos. So ang dahilan ko kasi rito, pagka sumingaw, kulob, at least yung bacteria talaga tanggal, di ba? So pwedeng yung gayahin, pwedeng hindi kasi medyo magastos ang alcohol. Pero ito, natagal na sa akin ng 1.5 buwan. Kasi isang beses sa 1 linggo lang naman ako naglilinis dito. Yan. Marami tayong gagawin. Ilang minuto na ba yung vlog ko? 7 minutes na. Yan na. Asikasa lang ako rito. Ang gusto ko pag nagwawalis ako, tinataob ko lahat. So ito hindi ko na talaga maangat dahil may kabigatan. Gusto ko rin yun, syempre pagka nagwawalis tayo, lahat yan. Pinakasulok. Yan, taob lahat yan. Kung sa mga bahay nga at project na ginagawa natin, sobrang linis eh. Ano pa kaya sa bahay, di ba? Bahay mo na yan eh. Yan na. Linis lang tayo. So ayan lang po natin na yung kusang papatak siya, huwag niyong pipisilin. Kasi pag pinisil, dadami. So hindi naman kasi madaming amount ang kailangan natin dito. Ayan.
Kung matatanong nyo, meron bang epekto sa tiles ang paggamit nitong alcohol? Maaari meron din kasi yung ano niya, content niya matapang. So pagkakaalam ko rito 70% solution. Ang kagandahan din kasi nito, mapapabango po nito ng bahagya yung bahay mo. So make sure lang gagamitin siya sa glossy. Yung glossy po yung tiles natin. Yan, umpisa na tayo, magmamap na tayo. Ganun lang. So kailangan malinis lang yung ano, yung area, di ba? Wala na siya masyadong alikabok. Okay, malinis na po. Ayan. Yeah. Linis na po ng loob ng bahay. So, ang bango-bango pa. Yung amoy na to, magtatagal to hanggang tanghali. So, ginagawa ko yung method na yan. Natutunan ko po yan nung nagtrabaho kami sa hotel at saka sa may 5-star na spa. So, yun po yung ginagamit namin alcohol. So, casino rubbing alcohol pa nga yun eh, kasi mas mabango po yun. Pero hindi ko naman laging ginagawa yun sa bahay. So every week. Sa mga nagko-comment ka po pala at nagagandahan po dito sa loob ng bahay, kahit maliit lang to, raw house lang. Ayan, maraming salamat po. Ayan, maraming salamat. Ayan, malinis na uli. So pwede na nating iwanan. Pwede na magkalat uli, di ba? Yun. So ito ang mga gagawin natin ngayon, reports. Ayan, mga reports, yan, gagawin po natin lahat yan hanggang maghapon. So may aatinan lang tayo ng ocular. Sa mga nagpapa-ocular, ito yung line up namin. So ganito nakakapal yung mga nagpa-ocular. So kailangan po yan naka-details. So nakalista lahat. Kasi para kahit matagal na po sila nagpa-ocular, naka-lag dito yung mga gusto nilang ipagawa. Pero nare-revise naman po yan, di ba? Siya nga pala, nagpagawa ko rito kila Master Bata dito. Nagpagawa po tayo ng pintuan. Kaso nga lang, matagal na nila nasukatan yan. Bali salamin po. Kasi nahihirapan ako maglinis kapag open. So isa yun sa mga na-experience ko rito. So open to. Yan, open. Yan, nahihirapan tayo. Kung may po yan, kung may pintuan yan, hindi po siya lagi nililinis. So bali frameless po frameless door na gawa po sa sa salamin yung ilalagay po natin dyan, diba? Sobrang linis na. Maganda pag malinis yung bahay, diba? Komportabling gumalaw at kumilos. Yan. Mamaya hapon babalikan ko to. Ito yung aasikasuhin ka, mga alaga natin. Yan, dito na po tayo. Yun yung project natin sa kabila. Ayan na, sila client. Okay, dito na tayo. Yan, bali si Architect Jason, nagsusukat na po siya doon sa area. Ang komplikado lang dito is yung pinaka pine tree. Yan, nakikita natin tong pine tree. Magkakaroon kasi ng balcony rito para ma-protectionan din yung carport. Pero iniisip namin na hindi ho kasi ito pwedeng tanggalin. Kung tatanggalin, baka merong may bayad. Ayan po, may violation fee. Nauna na po si architect doon sa loob na sinusukat niya. So si client kasi nagre-request siya ng mga wall accent. Yan nga lang, mababa lang yung kisame. Yung magiging balcony nito, yung kapantay nito. So napaka-importante rin po yung sa harap ng bahay. Tapos titingnan natin kung sa design ni architect kung mapoprotection na natin to. Kung may matatabas man dito, konti lang naman Yan, konti lang. Kung nandyan pa rin po siya, kasi yung garahe naman, ito lang naman yung sakop ng garahe. Yan. So itong example dito sa balcony, yung pinaka-slab niya pwedeng open na po to, conforme na sa may-ari. So maganda rin na open siya, at least kahit pa paano may circulation pa po rito ng hangin. So parang ganun yung ginawa dyan sa kabila, hindi nila sinagad. Pero sayang nga din naman po yung space na. Yan na. Yan, nagsusukat na po si architect dito. Yan, isa to sa pinagagawa ng design ni client, kasi yung sa linya ng mga pipelines. Ayan, yung pinalalagyan niya.
Tapos dito. Sarado yata. Ayun, bukas. Tapos ang plano naman po ni client dito sa may back extension area. So ito, titibagin natin to, tsaka to. Yan para lumuwag. Yan, pagka lumuwag na po siya, sasagad naman po natin hanggang dyan sa second floor. Tapos yun dito sa pinaka second floor, bali parang structural nito, slab to. Yan ang mangyayari dito, baka gusto niyang gawin pong another TNB itong area na to. So syempre may access na ng floor drainage dyan at saka water line. So sa TNB, gagawan pa po natin siya ng linya para po dun sa septic tank. So bukod na linya po siya. Tapos itong magiging kusina na to sa existing, bali malilipat na po siya dun sa bandang dulo. So hindi naman po daw kailangan ni client ng malaking kitchen area. Tapos ito isa parang magiging bar counter. So bar counter siya. Yan, oh. Yan dito. Pero tatanggalin talaga to. Pero pwede siya maging proposed for bar counter. Tapos dito yung kanyang pinaka TV console. Ito yung magiging dining area niya. So dito meron pang ilang nire-request si client pero medyo masikip na nga. Kung pwede magkaroon daw ng shower area. So sa atin kasi parang pinakaano na lang po talaga to eh. Powder room na lang. Magiging shower area to. Tatanggalin natin to. Tapos yung bintana rito. Pwedeng papatayin na natin yung bintana. Tatanggal. Pwede nating tanggalin, pwedeng hindi. Tapos pinaka-shower nandito. Yan, marami pang paraan pero mawawala nga lang yung lavatory para lumuwag. Hagdanan. So simple lang po yung pinaka-design ni client dito. Maaliwalas. So walang masyadong disenyo, may konting cladding pero maaliwalas lang. Tapos yung mga kisame nito, yan baka flat ceiling na lang po yung kayang i-design dito kasi medyo mababa na. Yung ginawang framing dito sa pinaka roof floor, bali made of tubulars to. Yan, ipapa-pull weld po natin to. Kasi ilan po dun sa mga pagkakadugtong ng mga bakal, medyo incomplete pa yung pinaka-welding niya. Yan para mas matibay. Tapos dito may plano rin po si client na merong gagawin po sa area na to. Tapos dito, ayan, gagawin po natin dito yung sa yung binanggit ko kanina sa baba. Yan, pwede daw maging toilet and bathroom to kasi yung toilet and bathroom dito sa buong bahay bali nag-iisa lang, yun nandito lang po. Tapos yung nabanggit nga po ni architect, medyo tabingi po yung mga ano rito, pader. Ngayon may hirapan tayo magkisame nito kapag hindi natin to napantay. Ayan, iniisa-isa na po niya. Dami po, no? Pati ito, no, architect. Ang dala sa baba eh. Oh, mas sa baba pa ang malala. Yan na. Ay, doon pa lang yung pinaka-importante. Kailangan natin pagandahin kasi pagpasok ng bahay. Ito, nakasala ng CR dito kasi doon sa umbrella. Sala ng pang-common. Sir, nabanggit po ba sa inyo yung mag-area doon sa dulo? Kung ano po yung balak niya? This one po. Ito po, ito. Yan. This one, open lang daw. Bali magkakaroon ng Ito pinaka-hallway na common. common access ng lahat. So, binabalak ko kung dito yung dapat yung door nito for this room, nandito lang banda. Para kahit mas mabilis ang access niya dito. Or kung may gagamit man dun sa common toilet. Yes po. Hindi sila mag-aagaw. Dito naman po, wala pang nabanggit sa akin din, sir. Malamang daw baka toilet and bathroom po daw yan. Kasi nag-iisa lang yun. Ito. Kasi isasagad yung structural nito sa baba up to dito sa second level. So magiging ano to, sir? Yes, ayan. Magiging access to para sa another TNB. This one, TNB na? Oo, yan. Bubuin natin. Yan, bubuin po yan. So, pag nagpalagay siya ng extension, hanggang second floor. Ito na, sir, yung ano natin. Yes, natin. Yan ang isusundan niya. Tapos yung dito, parang nabanggit niya yata isa walk-in closet to. Itong area. Okay. Yan. Sabi ko nga, pinapipili ko siya na kung ito na lang po yung gawing isa pang toilet and bathroom. Yeah, actually kasi sa plan, ito yung toilet. Oo, ito po. Kasi masters yun eh. Yes, Tapos nakasara. Opo, yun nga sana. Yan ang iniisip niya. Ito na lang. Oo. Then ito, Sabi niya, kung sakali, may option siya dyan, pwedeng laundry area.
Laundry area pwede. Ayan. Pero kung CR kasi, Ang daming gagawin na linya dyan. Pero since open pa kasi yan, makaka-connect pa tayo dun sa septic. Yan, ito yung mga linya ng ano nila po. Yes, sir. Apa. Ang mabilis na yung magiging pareho. Pero kung ako, mas maganda dito sa CR niya. Pero kung gusto niya kasi daw nakakadaan yung ano eh. Para sa lahat eh, itong balcony. Hindi niya nabanggit sa akin na maging may CR to. Pero clarify ko rin po sa kanya kung anong final ano niya. Sige ha. Final plan niya. Kasi ang nasabi niya sa akin, partition dito para kahit sino makapunta sa balcony. Aha. Tapos ito, ayaw niya daw kasi ng may masters. So gagawin dalawang kwarto. Dalawang hati. Yun ang ano, yun ang ano ko. Kaya mas better, ano to? CR. Kasi gusto niya, pati yung... Sa third floor kasi wala na eh. No? Dalawa din. So parang yung third floor, dito lang. Yes, sir. Gusto niya talaga CR dito. Tapos siguro to, ano na lang to, laundry. Pwede natin siguro ipasara to. Sundan lang yung ano, header. Kasi ito lang yung... Ito na, I think yung beam niya, no? Yes po. Feeling ko hanggang dito lang tayo, sir. Ang plano niya, pag pinagawa yung yung back extension na yan, kung pwede, Kaso magtatayo ka ulit. oo, magtatayo. Oo, Panibagong poste. Yun ang plano niya. Ano ba tayo tatamaan dyan? Pag naglagay tayo footing? Sa loob na siguro, sir. Sasakupin natin sa loob. Hanggang saan ba? Yan po, yung pinaka, di ba, apat na, yes po, kalahati. Yan. Parang ano yan, architect, yung kalahati ng parang pinaka-pyron na yan. Yan ang kukunin lang natin. Tapos papunta na tayo rito. Basta makaano tayo support sa baba. Oo. Yan, medyo matrabaho nga lang yan. Oh, yan, Pero yan. regardless kung CR to at ano, kung kailangan sarahan to, mas maganda. Yes po, tama. Bale, lalaki din yung ano niya kasi tanggalin niya na to Yes po. Oo. kung matutuloy yun. Pero ang ano ko lang, yung beam natin, yung ano kasi, roof beam natin. Yan, mag-ano na lang po kami dyan. Gagawa. kayo? Yes, oo. Maglilintel po kami dyan. Saan yung makakapa niyo ba yung poste dito sa kabila? Panibagong ano po to? Dalawa? Oo po, dalawa. Panibago na nga po para kaming gumawa rin ng panibagong extension nito. Okay. Yan. Dito ba lang ang full column? Dito natin i-apply yung gusto niyong design. Cladding, tapos full column. Yes, sir. Tapos dito baka magpa-poster ako ng iba. Pero medyo simple lang. Mababa na Kasi talaga. i-apply na ano, full column. Ito lang mataas eh. Ito lang na. Sa sumunod, mababa na. Oo, so pwede na sila. Most likely baka dito yung mag-asawa. Kasi dito yung balcony eh. Yes po. So medyo ito yung bigyan natin ng design. Pwede tayo dito full column. Pero medyo nakaliit siguro yung kasintahan ng drywall. For sure, drywall naman yung tatayo yun. Yes po, puro drywall. Tapos, ang kukunin na po namin siguro dyan, yung nasa taas. Uhulugan na lang namin yan. Ala, ang daming sablay eh. 2.3 po yung kinalabasan sa inyo. Yung pinakamababa ay 2.36. Ayan, kaya po ng 2.3. Pero may tubo pa kasi tayo. May, Kahit maglagay ng nosing, it's either solid wood. Ang standard po kasi minimum 2.5. Kaso pag na 25 po tayo, baka matapisod naman kayo. So kahit dagdag lang tayo ng ganito. kahit 23 cm na architect tayo. Oo. Each Kahit step. hindi ko alanganin yung paa. Yes po. Yan pa yung sinasabi ko sa inyo. Pero kung kaya talaga Kanina. i-knock down to, i-correct yung elevation saka yung ano, mas better po. Kung gano'n naman kasi, matrabaho. Yes. Kasi tatayo mo ba? Imbis na dire-diretso ano dito. Yung sinasuggest ni, ano, kung okay lang,
Yung maglalagay siya ng ang tawag. Di conforme po sa finish. Kung halimbawa ang finish natin ito tiles, pwede nga po namin tanggalin lahat ng risers, tapos may nakabang na bakal dyan. Magdadagdag na kami ng mga bakal sa dulo. Yun. Dadagdagan na po Para namin. Pwede naman. Pwede Oo. naman. Pwede. Para Pero naman. about ano, 1 inch po. Yes. Pero kung sakaling wala nang masyadong babaguhin na lang natin yung equal na lang natin yung each risers, wood planks ang pinakamaganda. Oh, wood planks. Kung ano yung mas cost efficient at saka yung tile ba ng labor. Yes, sir. Kung ano yung mas mabilis, mas madali. Pero para sa amin, ma'am, Sir, since mga- kami yung mag-execute, kung talagang i-correct natin to, dun pa lang talaga, parang renovate po yan. O, diba? Opo. Tapos kukumputin natin yan, simula rito hanggang dun sa taas, every landing, hanggang makapunta tayo dun sa pinaka-loop floor, Oo, sa third floor. So dito pa nga rin kasi, ang una nakita ni architect, ang taas kagad ng ano nyo, parang ng topping kagad dito. Kaya part niya dito agad. Halos 2 inches. Oo, 2 inches. Pero ano naman po kasi namin, pagkakaroon pa tayo ng tile, what we mean to say is, Pero hindi ang kakainin tiles, naman makita ng naman tile. yung 2 Yes, inches sir. di ba? Mm. 2 inches ba yun? Grabe. Ano, masyado na po ano. Hindi natin Mga po kasi 1 inch i-consider. lang. Kung di po natin ito i-consider, ang laki ng hakbang niya ng first step. Anong ilang inches to? Mga 2? Mga tutuloy. Hindi naman aabot na yan ng tiles na kahit magta-tile. Kahit may tao. And 3 naman po. Three na. Pwedeng ano rito, para sa akin, pwede ako maglagay ng another step lang dito na maliit na step lang, no? No, architect na. Maliit na step Hindi lang. naman po natin ito pwede habulin talaga kasi andito na. Parang ipapantay mo dito. Ang mangyayari po may maliit pa. May maliit pa. Ang lalagpas dito. Yes, pwede naman natin kahit dito lang po banda, hindi makakataliso, hindi makakadisgrasya. Bali marami kaming discussion dito kasi napansin niya yung sa mga pader din. Kung matutuloy na po tayo rito, ang bala ko rito is demolition. Yung demolition at saka yung pagsasaayos ng mga pader. Yung mga imperfection po ng pader, so kailangan ilagay po sa hulog. So napaka-importante rin po yun kasi meron nire-request din si client about sa ceiling at saka sa cladding. Isa sa mga napansin talaga ni architect dito, yung risers nito medyo matataas na. So hindi po pare-pareha. Pero nagkaroon naman po kami ng iba't ibang idea kung paano naman po siya aayusin. So depende po kay architect at saka kay client kasi syempre yung costing din. So sabi nga ni architect, hindi naman siya pwedeng suggest lang ng suggest sa ikagaganda ng bahay tapos yung client owner o yung may-ari ng bahay naman ay hindi naman kaya yung cost. So tayo naman ay nandito tayo para magbigay din ng konting ibang mga suggestions na pwede na pong i-apply dito sa house improvement or sa renovation. So napakahalaga rin po na nandito rin siya na si Architect Jason. Malaki po yung niya rito, ginagampanan. So para makita rin yung mga mali doon sa bahay para bago gawin, makita natin kung ano yung mga kayang i-improve ni client owner. So kagaya nito, matatanggal lang nga to. Tapos diniscuss ko rin kay architect na ito, excited demolish to. Pero may mga matitira naman pong mga pader. So dito rin po, yan, may mga matitira rin. Tapos yung sa extension niya, ang unang plano ko kasi talaga rito ay extend natin hanggang doon na po sa second floor. Ngayon, aalamin pa po nung kapatid nila sir, nila client owner, kung maaari po ba talaga itong itaas hanggang doon sa second floor. So marami tao kasing tatamaan din talaga na linya kagaya nito. Pero sa amin, may mga paraan po tayo dyan. Matrabaho nga lang, tatagal siya at kakain din ng maraming araw or buwan ng labor cost. Ayan dito. Okay na kami rito sa third floor. Yung konti lang naman yung discussion po rito. Bali yung sa bubong. Nakita kasi natin wala na pong siya. Wala siyang insulation, inabutan natin. Tapos sa 2 bedroom dito. Yan. Tapos meron kaming sinuggest kay client dito dahil ito nga pong part-time area na to, hindi nagamit yung loob ng stairs. So para magamit natin yung loob niya, medyo malaki pa kasi yan simula dyan. No? So pwede nating
tanggalin tong part ng wall na to at gawin nating pintuan. Yan. So paakyat po yan. So simula rito, paakyat. Pwede nating gawing storage. Okay, nalobat yung GoPro. So ito gagamitin natin camera. So pwede nga tayo maglagay ng pintuan dyan. So suggest ko na pintuan is aluminum. Yan, para matagal ang buhay niya. So magkakaroon na ng storage dyan. So aayusin natin yung loob. So mahalaga rin yung gawa ng kung ito yung carport, may mga ilan sa mga materyales sa sasakyan na pwede nating ilagay dito. So dalawa yung option dito papunta sa balcony. So ito po kasing pine tree, napakalaki po ng contribution nito sa renovation. Bawal kasi siyang tanggalin. So pwede tayo mag-spiral dito na hagdanan para sa access ng balcony. Tapos doon naman sa may second floor, yan, pwede naman po doon ang access papunta rito sa balcony. Yan, may mga options lang na rito na kung saan po ilalagay talaga yung access between second floor and first floor. So marami pong dyan, maraming mga option. Yan, siguro kung gagawa na lang kami rito or kung matutuloy tayo, bali i-discuss na lang natin lagi sa vlog. So sa ngayon, bali nagpunta si Architect Jason dito para makita yung location. Yan, nagsukat na rin at makapagbigay ng suggestion kay client. Tapos regarding po sa pricing ng labor cost, yan, mag-uusap kami ni client. Kasi meron pang mga area na hindi pa sigurado kung itutuloy po yung sa renovation. Lalo-lalo na dito sa extension. Ayan dito, ang honest opinion ko rito, kapag may inaabutan kami rito, na ganito, na pader. Ayan, ganyan may nakalagay na pader. So, akit ako sa taas para mas mapaliwanag ko. Bali ito, nakikita nyo, meron na siyang unang mga pader. So, may hatian na kagad siya. May paliwanag dito ang developer kung bakit aabutan mo may hatian na kagad. So, may partition na. Ngayon, ang honest opinion ko rito, kung ako ang gagawa ng back extension nito, yan, i-demolish ko po muna yan, simula dyan, pababa. Tapos ito rin, pababa. Siyempre, matitira yon. Yan, matitira po siya. So, iingatan na lang na hindi po magkaroon ng damage yan. Ngayon, pag ginawa natin yung extension, bubuo uli tayo ng according sa sukat natin. Kasi yung sukat po na yan, hinahati po yan sa 4 na unit. Ayan o. So, tatanggalin natin siya, babaklasin natin. Ngayon, kukunin natin yung sukat sa plano kung nasaan yung wall footing niya, yung column, yung poste. Tapos ito naman, yan, tatanggalin din natin to, titibagin natin to. Yan. Yan, tibagin natin yan, tapos magbabago tayo ng poste dito. Poste rin to, tsaka poste rito. Yan. Kahit dito siguro hindi na, kasi magwa-wall stiffener na lang tayo dyan eh. So, yan po yung gagawin natin sa back extension kung sakaling matutuloy siya. Ngayon, yung tungkol naman po dito sa structure hanggang dito sa second floor. So, syempre, kailangan gawing slab. Tapos, medyo tataas na yung kisame nito kasi papantay na tayo rito sa pinaka-flooring dito sa second floor. So, yan po yun. Medyo matrabaho lang kasi kita nyo, wala na tayong access or wala nang may ikutan yung tao. Once na nag-waterproofing at saka nagpalitada. Tapos dito naman po sa second floor, idagdag ko na lang din. Yan, pinagpipilian dito kung may access tayo, may hallway tayo na kung ano po yung laki nitong opening nito. Siyang magiging pinaka-access ng hallway papunta po dun sa balcony. Ngayon naman, pwede naman na may pinto pa rito bago po tayo makapunta ng balcony. So syempre, ang mas maganda na hindi na po dadaanan ng tao, no, yung kwarto. Kaya magkakaroon ng opening dito sa hallway. Pero kung yung mismong matutulog dito o yung gagamit ng kwarto, may na po kasi siya, meron na po siyang direct na access dito sa balcony, maganda rin po yun. Pero yun nga, may option tayo na kung maglalagay po ng ng hagdanan doon, para dalawa po yung option na daanan po rito sa balcony. So dito lang po kami nagtagal. Yan, pero wala naman po problema kay architect. Pag kumukuha po kayo ng architect, bibigyan po kayo niya ng ilang option pa para sa design. Yan po yung pinakatrabaho nila.
Ayan mga karos, okay na po tayo rito. Maraming salamat po sa kapatid nila client, tsaka kay client na rin mismo, tsaka kay architect Jason. Yan, maraming salamat. Okay na rin po ako rito, ma'am. Okay na din po. Mag-uusap na lang po kami. Yan na. Sige. So, ito yung possible na magiging next project natin after dito sa Tansa Garden Premier Project Phase 5. Yan na. Architect Jason, maraming salamat po. Ito yung number niyo. Sige po, Para paki... just in case na may mga tanong ako at ano. Sir, una na po ako ha. Sir, nagbablog lang ako ha. Alam niyo naman. Salamat po. Thank you sa oras. Thank you. Yan. Pinaalam ko na rin na nagbablog tayo kasi syempre makakasama sila dun sa vlog. Yan. Bali mga karohos, nandito na rin po tayo sa garden. Dinaanan ko na rin yung project natin dito. Kila Ma'am Carissa and Sir Ivan. Yan na. Yan. Halos buong buo na rin yung structural nito. Yan, dumami nga lang po yung mga tubular natin. Meron tayong mga pahabol dito na materyales. So bukas, araw ng Lunes. Yan, bakbakan na naman po sa renovation. Yan, maraming salamat nga po pala uli kila Sir Bing at saka kila Ma'am. Ayan po yun, may pasalubong pa sa mga bata. Sabi ko nga, hindi naman po kailangan, hindi naman porket na nag-ocular tayo, pupunta tayo sa visit, is required magbigay ng pasalubong. Pero anyway, maraming salamat pa rin po. So, paano mga karos, hanggang dito na lang po yung vlog natin. Ayan po yung susunod na magiging project natin dito. Possible na sana magkasundo kami nila client. Kasi nandito na rin tayo sa Tansa Garden Premier. Malaking advantage kasi may mga dati tayong mga materyales, yung mga like Coco Lumbers, Pamorma na magagamit na ibibigay na po natin ng libre dun sa nagpapagawa. So yung ano natin doon, yung kontrata natin doon is manpower or labor cost lang. So mag-uusap pa kami nung may-ari dahil may mga priority bago po undergo ng renovation. So dalawang classification po yung renovation na papasok po doon, isang finishing at saka isang bare finish. So, sa structural, yung front and back extension. Sa interior, yung finishing. Siyempre, kasama na doon yung mga repair, maintenance, plumbing, and electrical. Installation, overall paint, overall tiles, and finishing carpentry. So, paano mga karos? Hanggang dito na lang po muna. See you on my next vlog. God bless po sa ating lahat. Ito, paalam po muna. Ayan, after ko dito, bali magtatanghali na po mga karohouse. Ang gagawin ko na lang po sa bahay ay aalagaan yung mga isda, gagawa ng report, papalit tayo ng tubig sa aquarium, hanggang maghapon po yan. Let's go! Pauwi na ako mga karohouse. Tapos ilan sa tropa na ispatan ko. Ayun o. Kahit day off namin ngayon, hindi mo rin talaga sila mapipigilan. Mas gusto nila magtrabaho eh. Ay, Bilag! Adonis! Walang pahinga-pahinga. Ayan na, nagawa sila. Kaya nasa kanila naman ako, gusto nila magtrabaho. Ayan o. Sideline.